welcome back to my channel mga katropa pips, sa mga subscriber natin dyan. Maraming salamat at saka sa ngayon lang nakapanood din nating videos tutorial. Don't forget to click subscribe and bell below para ma-notify kayo. Click po yung bell all para ma-notify kayo sa mga gagawin pa nating tutorial, mga video tutorial mga katropa. Dito papakita ko sa inyo yung pag-install natin ng isang browser. Ito po yung tinatawag na Opera GX. Ito po yung papakita ko po sa inyo ang pagkakaiba ng itong browser na to, kasi ito po yung Opera GX gaming browser po siya. Marami po siyang features, papakita ko sa inyo step by step. Pagkakaiba niya dito sa Google Chrome, pagkakaiba niya dito sa Microsoft Edge na browser, at saka pagkakaiba niya dito sa Mozilla Firefox kung gumagamit mo kayo ng mga browser, mga katropa pips, or yung mga gumagamit po ng mga personal computer, desktop or laptop. Ko rin po mga katropa doon sa description yung link na to kung saan to ma-download itong Opera GX, kaya para hindi na kayo mahirapan, i-click nyo lang po yung link doon sa description para makapag-download kayo ng Opera GX sa installer. Meron na po tayong i-installer na Opera GX, click na po natin. Ito po, step by step po natin gagawin pag-install po natin, at saka step by step din natin ipapaliwanag bawat features nitong Opera GX. Click dito na yung Opera GX installer natin, click na tayo, install. O hayaan lang natin to mga katropa pips, mag-install po ito hanggang matapos po. Okay, mayroon na po tayo. Ito na po yung Opera GX natin na browser. Lumabas na po dito katropa pips. Ito na po yun. O, ito na po yun. Yun, katatapos lang natin nag-install ng welcome to Opera GX. Ito na po yun. Then, dito po sa GX Corner, makikita nyo mga katropa lahat ng mga games. I-click nyo na lang po kung ano yung games gusto nyo, kung gamers po kayo. Nandito na po. Ngayon, nandiyan na po lahat. Madali lang po nyong makikita sa GX Corner. Unahin natin to, isa-isahin natin to pagpaliwanag sa inyo. Ito na po yung browser niya. Ito pwede natin to baguhin mamaya yung display ng personalized wallpaper ng browser natin mga katropa. Dito muna tayo sa GX Control. Ito po nandito yung sinasabi natin na CPU at saka RAM. Dito makikita natin kung, at saka nandito din po mga katropa pips ang network limiter. Pag sinabi natin, pag i-turn on to natin yung network limiter, pwede po tayo mag-assign ng ilang Mbps lang po ang ilalagay natin. Hanggang 25 Mbps to 200 Mbps. Ito lang po yun. Makikita natin kung ano po yung gustong Mbps na i-assign lang natin, na yun lang po yung i-consume ng browser natin. Halimbawa po, may nag-YouTube or nag-YouTube kayo, nag-research kayo, pwede nyo pong i-control kung ilang speed lang po ang gusto nyong i-consume niya, na hindi naman din siya maglalag. Dito po, mayroon po selection sa network limiter. Ito po yung limit, how much bandwidth Opera GX can use. Ito po yon. Ito na po yung RAM limiter. Ito yung random memory. Ito po yung memory natin ng computer natin or desktop natin or laptop natin. Pag sinabing RAM, ito po yung sinasabing mayroon po kayong 4 GB RAM, 6 GB RAM, 8 GB RAM or 16 GB RAM or 32 GB RAM. Depende po yun sa high-end po yung computer nyo mga katropa. Mayroon naman gumagamit lang ng 2 GB RAM sa mga lumang computer, okay lang po yun. Dito po tayo, pag i-click po natin tong RAM limiter, dito po tayo maglilimit ng RAM usage. Dito po, memory limit GB. Ito po yon. Sa akin kasi mga katropa, mayroon lang po akong 6 GB RAM. Kaya hanggang masagad ko lang siya ng 5 GB yung magagamit na usage. Pero pwede natin to i-adjust mga katropa na 3 GB lang po yung magagamit niya. Yung 3 GB or yung 2 GB naiiwan po yun or nare-reserve po yun para sa gaming. Or pwede po natin gawin lang siyang 2 GB RAM, yung user, yung magagamit niya pag naggagamit yung customer natin or tayo gumagamit ng personal usage natin,
na 2 GB lang pong nakukonsume niya sa memory RAM pag nagba-browse tayo. Gumagamit tayo ng browser ng Opera GX, magre-research tayo, mag-YouTube tayo, mag-live streaming tayo. Yun po yung magagamit niya. Depende po sa atin. Dito po nakokontrol. Tayo po magkokontrol, mga katropa. Hanggang 5 GB lang sa akin kasi 6 GB RAM lang po itong installed na memory ko sa desktop ko. Kung sa inyo naman malaki, hanggang 8 GB or 16 GB or 32 GB, mas mahaba pa po ito ditong memory limit niya, mga katropa. Sana nasundan nyo. Dito naman sa CPU limiter, ito po yung Central Processor Unit, CPU. Ngayon, dito po, pag ito-turn on nyo po ito, dito po sa CPU na to, pwede po natin baguhin na 25%, 50%, or 75%, or maximum na 100% ng processor ng computer natin, desktop natin, or laptop natin, mga katropa. Dito po natin ma-adjust, tayo lang pong bahala kung ilan lang pong percent ang magagamit niya sa processor. Kaya pwede naman natin 50% lang para yung 50% na remaining ng processor natin, mga katropa, nagagamit pa natin sa gaming. Kung nagi-games tayo, online games tayo, nagagamit siya doon, nare-reserve natin siya doon para hindi maglalag yung computer natin. Dahil sa browsing natin, kung sinasabay natin nag-YouTube tayo, habang nag-YouTube tayo, nag-online games tayo, yung processor natin hindi siya nahihirapan kasi nakalimit lang po yung processor na gamit niya pag sa browsing. Pero yung natitira para na sa online gaming natin, mga katropa, or naka-reserve po yun sa ano pang ginagawa natin sa computer natin or sa laptop natin. Tapos dito na naman tayo sa cleaner. Isa-isay natin to, mga katropa pips. Ang napakaganda nitong browser na to dahil may sarili siyang cleaner, or yung ibang installer naman natin na ginagamit, CC Cleaner. Ngayon, dito sa browser na to, hindi na tayo gumagamit ng CC Cleaner dahil mayroon na siyang GX, tinatawag na GX Cleaner. Yan. Start natin. Dito po, magki-clean tayo ng medium cache, cookies, tabs, and browsing history, or i-maximum natin para lahat po, pati download, sidebar, browsing history, maki-clean natin. I-clean po natin lang ganyan. I-click ang cleaning in progress. Nare-remove po lahat ng mga caches or cache, kung ano pong basa nyo, mga katropa. Nare-remove yung mga download history items, sidebar, browsing history, nare-remove, naki-clean po. Ibig sabihin, nare-replace natin yung browser, nare-replace natin yung computer natin or laptop natin. Ito rin po isang paraan para hindi maglalag o maghahang yung computer natin kasi nadi-delete na yung mga cache, mga naipon na mga temporary files. Dito naman sa extension, dito po sa extension, itong extension na to, mayroon din po ito sa Google Chrome, Mozilla, at saka sa Microsoft Edge. Dito sa extension, makikita natin, mga katropa, nakalagay Opera Ad Blocker. Paliwanag ko sa inyo, itong Opera Ad Blocker, napakalaking tulong po ito, lalo na pag ang internet natin medyo mahina or talagang kagaya sa ibang network na talagang bigla lang babagsak tapos babalik yung internet na wala sa ayos. Ito po yung malaking tulong, yung ad blocker. Meaning, pag i-enable natin yung ad blockers, pag nag-YouTube po tayo, mga katropa, kung napansin nyo, may lumalabas na habang nagpi-play kayo ng YouTube, may lumalabas automatic na mga ads sa baba. Ngayon, pag enable natin tong ad blocker, wala pong ads na lalabas sa mga YouTube na piniplay natin, kaya nababawasan po yun or napapabilis yung speed ng internet natin kasi hindi gumagana yung mga ads. Kaya isa din tong technique para yung ibablock natin yung mga ads habang nanood tayo ng mga YouTube para hindi magkukusa magpi-play yung mga ads sa YouTube na piniplay natin, kung anong piniplay natin. Kaya ibinablock po natin yung mga ads, mga katropa, para mapabilis yung internet, lalo na yung internet natin hindi masyadong mabilis. Kaya ito din po yung isang paraan. Dito na tayo magpe-personalize ng color na gusto natin. Ito po, naka-red tayo kasi ito po yung red. Click natin itong ultraviolet.
nagbabiolate na po yung browser natin. Ito po sa mga hilig lang po sa mga kulay-kulay. Ito po napakaganda kahit po pa sa mga babae or mga personal laptop or personal desktop computer or pwede rin po sa mga nagpipisunit. Ito rin po ginagamit natin para attractive din yung browser natin. Okay, dito naman kung gusto naman natin ng fruity, ito na po yun, parang orange. Tapos may purple din, pero yellow naman yung design niya. Tapos marami pa mga katropa. Dito naman tayo sa B4 Wave. Yan, may iba na naman siyang kulay yung browser natin mga tropa peps, pati yung lining niya na iba yung kulay. Tapos dito tayo sa rose quartz, yan po. Marami pa, marami pa mga katropa. Ito naman coming soon, kaya pinapakita ko lang sa inyo kung anong napakagandang features ng Opera GX. Kung napansin nyo, dito na tayo sa settings mga katropa pips. Dito po, sa sinabi ko na, block ads and surf the web up to 3 times faster. Ito po yung pinaliwanag ko kanina. Pag naka-block natin yung ads sa mga YouTube natin, pag nag-play tayo, naka-block yung mga patalastas, yung surfing natin sa web, magti 3 times faster mga katropa, meaning mapabilis mag-o-open yung browser natin, mabibilis o-open yung YouTube na kiniklik natin pag naka-block yung ads. Okay, dito na po tayo sa wallpaper, pag-personalize ng wallpaper. Ibig sabihin mga katropa pips, wallpaper lang po ng browser, hindi po wallpaper ng screensaver natin ng computer or laptop. Dito lang po sa browser ang magkakaroon. Ngayon, papakita ko sa inyo mga katropa, ito na po, kung papalitan natin ng papalitan, yan, makikita nyo po dito, yung browser natin, nagbabago na po yung kulay. Yan. Okay, balik tayo. Okay, pwede din tayo dito sa settings na to para makita natin dito sa kabila. Dito tayo sa settings ng wallpaper. Ito na yung binago natin. Kung baguhin natin yan, o yan mga katropa, pindutin nyo na lang pindutin kung anong gusto nyo. Or magdalagay tayo, mag-upload tayo ng, dito po nakalagay add your wallpaper. Pag dito add your wallpaper, pwede po tayo mag-select doon sa mga na-download natin. Dito naman get more wallpaper, dito po tayo, pwede po tayo magda-download ng wallpaper na gusto natin mga katropa, dito po sa mismong opera.com. Dito magsiselect tayo ng wallpaper, papakita ko sa inyo kung wallpaper na natin na papaganahin. Ito, click natin to, then click natin add to opera. Yan mga katropa, nag-installing. Ito na po siya yung magiging wallpaper natin sa browser. Pansinin niyo mga katropa. Balik na po tayo. O yan mga katropa pips, dito na po, ito na po yung pinaka-browser natin. Pansinin niyo mga katropa pips, palakihin natin. Gumagalaw na po yung background ng browser natin. Browser po ito ng Opera GX. Okay, palitin natin para makita nyo mga katropa pips. Ito po yun, no? Nagalaw-galaw natin yung browser. Ngayon, balik tayo sa settings. Isa-isahin natin to. Balik tayo sa settings. Mayroon na po tayong wallpaper. Ngayon, halimbawa, mag-search tayo ng wallpaper na ilalagay natin na picture. Ito, halimbawa, mag-select tayo nito ng image nito. Download po natin. Copy image, save image. Ito po yung example natin, ilalagay natin sa wallpaper natin ng Opera GX. Okay, nandito na. Ayan na mga katropa pips. Close na natin yung browser.
puntahan natin, ito na yung ilalagay natin dito sa browser. Ito po, i-delete na natin to mga tweets na to. Move trust, para papakita ko sa inyo, para mas kung ano lang po ilalagay natin dito. Para maganda yung dito, mag-add site tayo mamaya. O, ito na yung pinaka-browser natin. Ngayon, punta tayo dito sa settings. Yung picture na dinownload natin, kung sakali, kunyari, yun po gusto natin ilalagay sa picture ng wallpaper natin, dito po tayo mag-click mga katropa. Add wallpaper. Tapos yung gusto nating picture, kung sino pong gusto nyo ilalagay natin mga katropa. Nasa computer, yan po. Ito na po yung background ng wallpaper natin ng browser. Ayan. Balik tayo sa settings. Punta na naman tayo dito sa baba. Isa-isahin natin to mga tropa pips. Ito speed dial suggestion. Ito na po yun, speed dial suggestion. Show weather forecast. Mayroon na po tayong show weather forecast. Ngayon dito naman sa tile animation, pwede po kayo mag-hover, mag-slide, hover, mag-blink, or mag-none. Dami pong features. Ngayon, dito tayo sa browser, mayroon po kayong music sounds, may tweets, GX corner sidebar, pwede nyo po itong ilalagay yung GX corner sidebar, or to turn off privacy and security. Ito na po yung ginawa natin kanina, kung napansin nyo, kung naalala nyo. Black ads para mas mapabilis yung browsing or magsi-search tayo ng YouTube. Tapos, ito po, clear browsing data. Mayroon na po. Punta naman tayo dito sa Google Browsing Settings. Ito po yun. Parehas lang po yun, yung advanced settings. Ito na po yung ginawa natin kanina. Nagbabago po tayo ng picture, ng wallpaper. Customization ng fonts. Pwede nyo po i-customize yung fonts, yung size ng fonts. Marami po. Dito po sa on startup, pwede po kayo na pong bahala kung i-retain tabs from previous session. Kung ano po yung last nyong binrowse or ni-research. Pag na-off yung computer nyo, pag open ng computer nyo, or pag off ng browser nyo, pagbalik nyo, nandun pa rin kayo, nare-retain yung kung ano yung last ninyong ni-research. Pwede po yung naka-retain lang po siya. Pero sa akin naman, kasi ginagamit ko to sa mga customer, nilalagay ko po sa begin fresh with start page. Meaning, pag opo yung computer, pag opo ng browser, babalik po siya sa pinakaumpisa na wala na po yung history ng research history, yung mga na-research nila or yung mga na-open nila, hindi na po siya naiiwan. Okay, dito kayo na pong bahala mga katropa. Dito po sa enable battery saver, mga katropa. Ito po yung malaking tulong pag gumagamit kayo ng laptop. Ito po yung battery saver, dapat naka-turn on. Pero pag hindi naman kayo gumagamit ng laptop, desktop naman, naka-direct current, ito switch off nyo po ito. Kasi po, ito po yung battery saver, ito din po, kung ito turn off nyo po ito, naka-direct current, naka-direct connect naman yung desktop nyo doon sa kuryente, naka-connected sa kuryente directly, ito turn off nyo po ito. Kasi isa din po ito na makapagpabilis ng computer nyo pag hindi siya naka-enable battery saver. Mapabilis yung performance ng computer nyo. Kung napanood nyo po yung mga nauna kong video paano ko in-optimize yung Windows 10, pati po yung battery saver naka-off po para mas mabilis yung performance. Pero kung gumagamit kayo ng laptop, nasa sa inyo na po yun. Kung hindi kayo nagda-direct current, dapat po naka-turn on yung battery saver. Ito po na yung search button, sinasabi. Ito, maganda na talaga yung browser natin, mga katropa peps, dahil maganda yung picture na nailagay natin. Dito po tayo lagay ng add site. Ito po yung add site para pipindutin na lang natin agad kung magsi-search tayo. Hindi na tayo magta-type doon sa youtube.com or mag-facebook.com. I-enter natin to ditong facebook.com, yung URL niya.
Pag-click natin ng facebook.com, ito na po mga katropa pips, nakita nung napansin nyo. Kung ano pang website na gusto nyo i-add dito, pwede po. Halimbawa, i-add nyo po dito yung messengers.com kasi mahilig kayo sa Facebook Messenger. Yan, lalabas po yan. Click natin. Mayroon na po tayong messenger. Try po natin mga katropa para makita nyo. I-click natin ng YouTube. Hindi na tayo mag-i-enter dito sa taas. Click na po agad. Pumasok na tayo agad directly sa YouTube. Kahit i-play natin tong We also want justice for mayroon Tim. na po And at the same talagang time, we want to prove we have nothing. YouTube. Hindi na lang natin pahabain. Okay. Para mapabilis tayo, yan na po yung YouTube. Balik na naman tayo. Yan. Ito na yung pinaka browser natin. Palitin natin. Yan po, pinaka browser natin ng Opera GX. Ito po yung Windows 10 natin. Click naman tayo sa Facebook. Direct na po ito. Hindi na po tayo magta-type para hindi tayo mahirapan mga katropa. Enter na po kayo ng Facebook. Email nyo, number nyo, password nyo. Direct na po login. Click na po natin ng Messenger. Direct na po tayo sa Messenger. Hindi na po tayo magta-type mga katropa pips. Ayan po. Ito po yung napakagandang Opera GX. Dito naman tayo sa ad site. Ito na po yun. Kung ano po yung gusto nyo, i-click nyo lang po kung ano pang website na gusto nyo magiging shortcut dito sa browser nyo para i-click nyo na lang. Hindi na kayo magta-type. Sana nasundan nyo po yung video tutorial natin mga katropa. Maraming salamat sa panonood. See you guys on my upcoming video. And don't forget to click subscribe and bell and click bell all para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos ko. And God bless.